Kapitulo 2, versikulo 1. Hallelujah. Kung kayo nandala, kayo say amen. Ang sabi dito, anak ko, kung ang mga salita ko ay iyong tatanggapin, at ang mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin, higiling mo sa karunungan ang iyong pandinig. Kasi niyo yung kondisyong binibigay ng Panginoon, kanyang karunungan. At sa pangunawa, ang puso mo'y ihilig. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam, at itaas ang iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin, at tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksigin. 5. Kung magkagayoy ang takot sa Panginoon na iyong maunawaan, at ang kalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kalaman at kaunawaan. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y galasag ng mga lumalakad na may katapatan. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Panginoon, ikaw po ang marinig ng bawat isa. Buhos mo po ang masaganang karunungan upang kami makaganap sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong magbahagi sa digging for treasure. Sino pong naghahanap at humingi ng karunungan? Hindi po natin may kukumpara ito sa pagpasok sa pinakamataas na paaralan o pinakakilalang paaralan. Kundi kagaya po ito ng paghahanap ng napakahalagang ginto. Hindi po natin ito matatagpuan sa ibabaw ng lupa lamang. Kahapon habang nagbubot ka, may nakalimot ng isang maganda na hikaw, kulay gold. Higit pa po ang karunungan. Amen, sa mga alahas na pwede nating madampot sa daan, sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang ginto, mga kapatid, ito po ay minimina. Ito po ay hindi matatagpuan sa mababaw na bahagi ng lupa. Kailangan mo itong pagpagalan. May mga bagay na kailangan kang hakbangan. Sabi ng Panginoon ay ihilig. Maging ang iyong panginig at pagtitiwala sa Diyos mo ibigay upang ikaw ay tumanggap at lumawak ang iyong karunungan. Hindi ibig sabihin na tayo dumadalo sa church ay tayo ng pinakamarunong. Sapagkat ang pagtanggap sa karunungan, mga kapatid, ito po, mga kapatid, ay salitang tinatanggap, hinihingi. Pag-usapan po muna natin yung pagtanggap. Sino pong nais tumanggap? Meron na lamang mga maling ideya patungkol sa karunungan. Minsan ang tingin natin, mga kapatid, amen, ito ay kaloob na binibigay lamang sa paborito mong mangangaral. Kapag ang mangangaral ay gusto mo, parang matututo ko dito. Pero pag kilala mo ang mangangaral, parang hindi siya pasado sa iyo, amen, hindi nagiging malawak ang karunungan mo. Ang karunungan po ay nagmumula sa pagpapahayag ng Diyos. At hindi po ito basta mangyayari. Hindi lamang din po ito hinihintay, kundi ito po ay inaani. Sabihin natin, inaani. Sapagkat ito po ay may kondisyon ng puso. Dahil ang puso natin ang taniman ng maraming bagay, kung paano ang kasalanan ay natatanim sa puso, ganon din po ang karunungan. Ito po ay tinatanggap. Magsisimula po ito sa ating pagkakaroon ng kahinahunan. Sabihin natin, kahinahunan. Ando sa verse 1 ang ating binasa. Anak ko, kung ang salita ko iyong tatanggapin.
Pwede pa lang tayo ay nasa church, pero hindi tumatanggap ng pangangaral. Pag alam mong medyo matalas ay, kanya. Tapos medyo masakit-sakit pa, buti na ilagan mo. Kanya. Tapos pag medyo maalilalo pa, yan ang gusto ko. Talagang si pastor nakakatuwa. Sabi ng Panginoon, receive my words. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Amen? Huwag mong bigyan ng kondisyon ng Panginoon, kundi makinig ka sa pinapayo ng Diyos para sa iyo. Huwag kang maghanap ng pinakamagaling na mangangaral para sa iyo. Dahil ang Diyos, nung sabi niyang magbibigay siya ng pastol, ay ayon sa puso niya sa pangangailangan mo. Jeremiah 3:15. Wala yun dito, pinapahayag ng Diyos sa iyo. Hindi ka makakahingi ng pastol na gusto mo, pero magbibigay ang Diyos ng pastol na kailangan mo. Ulitin ko, hindi ka makakahingi ng pastol na gusto mo, pero bibigyan ka ng pastol na kailangan mo. Magmamat sa pangangailangan mo para yung mag-asawa. Dahil ang picture ng church at ni Kristo ay mag-asawa. Ikakasal tayo kay Jesus. Ganon din ang mananampalataya. Bibigyan ka ng pastol. Amen, na kailangan mo ang mag-asawa. Ang nagsasamang babae at lalaki, lagi silang opposite sex. Ganon din ang personality. Laging opposite. Para yung kulang sa lalaki, yung nasa babae ang pagpupuno. At yung kulang sa lalaki, mga kapatid, o yung kulang sa babae, ang lalaki ang magpupuno. Amen? Pinagtatagpo ng Diyos yung talagang humingi sa Panginoon, yung kulang sa Kanya, mula sa Diyos, nasa babaeng Kanyang minamahal, ang ipagkakaloob ng Panginoon para siya ay mapuno. Sa church, totoo ito. Kaya minsan, yung ayaw mong marinig, yun ang iparirinig ng Diyos para sa iyo. Lalo na kapag hindi ka nagtatanong, ikaw ay sasabihan. Amen? Tapos sasabihin mo, bakit lagi ako ang pinapayuhan? Hindi ka kasi marunong magtanong. Marami kang kailangan. Kaya kinukusa na. At kapag ka hindi kaya, amen, iniiwan ang gawain. Sasabihin nila ay masakit mangaral si pastor. Pero kung tinanggap mo, tatapang ka. Kung tinanggap mo, titibay ka. Kung tinanggap mo, lalo kang tatatag. Can we say amen? You will be progressive in your faith. Sa anumang trials na meron ka, masasabi mo, yan lang. Yung si pastor nga, sakit mangaral. Diba sabi ni Pastor Samuel, ilang beses akong pinayak ni pastor, pero ngayon, nangangaral siya doon sa kanilang gawain. Hindi katatapos lang na gawain sa basahin, mga kapatid sa Panginoon, isa sa doon. Paano yun nangyari? Nagtiis siya. Kahit na pinaiiyak siya ng kanyang pastol, ay hindi niya sinabing si pastor, masakit mangaral. Nagkaroon siya ng karunungan kung anong kailangan niyang gawin. Kaya kahit sa umaandar na bangka, amen, nangangaral siya kahit na ang bangka ay patagi-tagilid. Wala siyang pakialam. Dahil natutunan niya na ibigay ang puso niya sa Diyos at tanggapin naman niya ang payo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sa iyong pag-invest ng iyong buhay sa Panginoon, pagdalo sa gawain na may inaasahan, ang Diyos ay magbibigay ng iyong kailangan, pero ikaw ay mag-expect, magtanong ka, magsabi ka ng dapat ipanalangin upang ikaw ay mapayuhan sa mga dapat mong agbangan sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, receive my words. So bukod sa kusang ibibigay ng Panginoon sa iyo, kailangan mong magsalita. Sapagkat ang Diyos ay nagsabi na humingi, humanap at kumatok. Sa ganitong paraan, ang karunungan ng Diyos ay nagiging kayamanan para sa iyo.
Ini-expect mo, magbubusog ang Diyos ng mga kailangan mo sa buhay mo. Ito yung nagiging pagkain ng iyong kaluluwa. Hindi ka lamang nagiging mapagpakumbaba, kundi gutom ka. Gutom ka sa Diyos, hindi sa sanlibutan. Pag gutom ka sa sanlibutan, pupunta ka sa sanlibutan. Babalik ka sa mundo, kung ano yung nakasanayan mong ginagawa, hahanapin mo. Pero pag gutom ka sa Diyos at nasasatisfy ka sa ginagawa ng Diyos, lalapit ka lagi at magtatanong, magsasabi, maghahanap, o aasa sa Panginoon sapagkat siya ang kabusugan ng iyong kaluluwa. Hindi ka lamang nagpapakumbaba sa Panginoon, nadidevelop sa iyong hunger for wisdom. Kapagkat sabi doon sa ating teksto, sa salita ng Panginoon, ating binasa, mga kapatid, 2:1, ang mga utos ko sa iyo ay iyong pagyamanin. Treasure my commands. Kapag ikaw ay tumanggap ng utos ng Panginoon, ano ba ang turing natin sa isang kayamanan? Iniingatan. Iniingatan. Pag hindi mo iningatan ang mahalagang bagay, mawawala yan. Para yung higaw na nalaglag. Nasaan na yung higaw kung wala? Minsan may mga naglalaba, biglang nawala yung singsing. Natanggal pala dun sa paglalaba. Maluwag. Diba? Maraming paraan para mawala ang isang kayamanan. At isang bagay nito ay kawalan natin ng pag-iingat sa ating mga tinatanggap. Kapag minahal mo ang salita ng Diyos, lalong ibubuhos ng Panginoon ang kailangan mo. Can we say that? Amen. Pero wag kang maghanap ng magaling na mga ngaral. Maghanap ka ng magandang payo ng Diyos. Ano yun? Totoo yung sinasabi sa'yo. Okay lang sa'yo nasasaktan ka dahil alam mo ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Hindi yung puro na magaganda. Oh, praise God. Nakikiliti ako. Ang sarap ng narinig ko. Puro pag-ibig. Pero pag hindi ka tinutuwid, mga kapatid, sa Panginoon, paano tayo lalago? Ang gusto ng Panginoon, lumalalim ang ating pagkakilala sa salita ng Diyos. Kagaya ng isang ugat, palagi itong palalim. Merong ugat na palawak at ang kagustuhan nito ay tumatag. Kaya ka lumalawak, kaya ka lumalalim, inahalukay mong salita ng Diyos, nagbabasa ka, nag-aaral ka, dahil gusto mong hindi ka lang madagdagan, kundi magawa mo ang kalooban ng Diyos. Can we say amen? Amen. Tandaan po natin, bawat mga pastor natin, lalo na yung mga nauna sa atin, minamahal po nila ang salita ng Diyos. Lagi ko po nasabi, tinalikuran nila ang mabuting propesyon na meron sila sa buhay. Pinili po nila, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon na hindi may pagpapalit sa mga yaman ng mundo at hindi rin naman madadala doon sa langit. Dahil hubad tayong dumating, hubad din po tayong lalabas. Can we say amen? Amen. Kapag hindi mo minamahal ang salita ng Diyos, bibigyan ka ng dahilan ng Diyos para mahalin ito. Bibigyan ka ng payo ng Panginoon na may talim at may tabak at may maso. Bibigyan ka rin ng Diyos ng payo na may pagkain kagaya ng isang karne, gatas, pulot, at magiging matamis sa'yo. Kompleto ang flavor ng salita ng Diyos. Can we say that? Amen. Kaya kailangan natin itong tanggapin. Kailangan nating hinihin, kailangan nating hanapin, kailangan nating asahan, kailangan ito nagbubusog ng ating kaluluwa. Upang hindi tayo bumalik sa sanlibutan dahil alam mo, sapat si Jesus sa ating buhay. Pangalawa, halukayin po natin ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay kayamanan, halukayin po natin ang kayamanan ito. Dig the Word of God. Dig the treasure. Kung ito ay iyong pinagyayaman sa puso mo, lalo ka bang magbasa? Lalo ka bang makinig? Lalo ka bang mag-asam? Lalo ka bang maghanap sa Panginoon? Hindi yung pinaghahanapan ng Diyos, kundi binabasa ang salita ng Diyos. May isang disciple, sabi niya sa akin, Pastor, praise God po.
Amen. Ginagawa ko na po yung kagaya ng sinabi mo. Sinusulatan ko yung kalendaryo sa likod. Pinakita niya sa akin. Sunod-sunod. Musta ka, kapatid? Nandun pa rin ba tayo sa sinasabi ng Panginoon na may nauuna at may nahuhuli? Huwag tayong magpahuli. Amen. Sumabay tayo sa tinuturo ng Panginoon. Kagaya ng isang lupa, kailangan mong magpatik. Kailangan mong halukay ng lupa para ikay halukay ng mga masasaganang kayamanan. Ganon din ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito rin mo itong kayamanan sa iyong buhay. Amen? Hindi ka na kagaya dati na ikaw ay hindi mo alam kung paano mo, amen, isasabuhay ang salita ng Diyos. Ngayon, hindi ka lang nagsasaulo, kundi nagiging masunurin ka sa kalooban ng Diyos. Nagiging kang approve sa mata ng Panginoon, hindi approve sa tao. Okay dapat sa Panginoon. Alam mo yun, kapag ka in-approve ka ng Diyos, bumubuhos ang mabuting kalooban niya. Amen? Ay kita mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay, may patutuwa ang Panginoon. Nagiging magaan ang pagtanggap mo sa payo at nagiging maliwanag ang iyong mga desisyon. Can we say that? Nagiging kang maapoy sa iyong panalangin. Lalo kang naghahanap. Lalo kang nagtatanong, Pastor, ano po sabi ng Panginoon? Lalabas na sa bibig mo, Pastor, gusto ko na pong makabahagi sa gawain ng Panginoon. Lalabas na sa bibig mo na, Pastor, gusto na ko pong makisama diyan. Ayaw ko na pong naiiwan. Pastor, meron po akong isishare. Nalilito kasi ako. O meron pinahayag ang Panginoon. Pakinggan nyo nga po kung tama. At kung may kulang, ako inyong doma. Amen? Amen. Pero pag ang tingin mo, amen, sapat, pansinin mo, hindi nagtatanong. Hindi lumalago. Huwag kang mahiya magtanong. Ang iisipin mo sa iyong pastor, ang iisipin sa iyo ay mahina ito. Puro tanong. Hindi ko yan naisip, nagtatanong ko kay Pastor Jerry. Pagdadating ko tuwing gabi, Pastor, ano pong sabi ng Panginoon? Pastor, ano pong ating pag-uusapan sa salita ng Diyos? Amen, dahil gusto kong ako ay maging approved sa Panginoon. Amen? Kung hindi ko magagawa, pwedeng gawin ng Diyos sa akin, kaya ako lumalapit. Sabi doon sa salita ng Diyos, 2 Timothy chapter 2, verse 15, pag-aralan mo, amen, study to show yourself approved. Paano ko ba, amen, paano ba ako magiging katanggap-tanggap sa Panginoon? At sa mata ng tao, ako'y lumalago. Di mo kailangan patunayan ng iyong sarili. Pero habang ikaw ay nag-aaral at sumusunod, mga kapatid, makikita ng iyong kapwa, ng iyong katabi, ng iyong churchmate, ng ating kapatiran, ng Diyos at ng mga tao sa labas, may ginagawa ang Diyos sa buhay ng tao. Amen? Nandito ang ating paghukay sa salita ng Diyos. Pero tinatawag na systematic digging. Anong ginagawa ng mga minero? Titingnan nila ang isang angkop na lugar at lupa kung saan sila maghahanap ng kayamanan. Pag-aaralan nila ito. At doon mismo sa lugar na hindi sila magpapalipat-lipat, magsisimula silang maghukay doon. Parang ikaw, sabi mo, dito muna ako sa Book of John. Gusto kong makilala si Jesus bilang aking Panginoon. Tama ang iyong naisip. Tama ang tinuro ng Diyos sa iyo at wala siyang tuturong mali. Huwag kang umalis dyan. Tapusin mo yan. Ang tanong ko, anong natapos mo na sa Bible? Anong sistema ang ginagawa mo sa paghahanap sa kalooban ng Diyos? Nagiging ba itong matibay na pundasyon sa iyo para maitama ang kalooban mo? Nagkakaroon ka na ba ng posibleng oras na may bibigay mo sa kalooban ng Panginoon na magagamit ka ng Panginoon sa isang kahit maliit na gawain? Dahil ikaw ay naghahanap sa kalooban ng Panginoon, ay nag-aaral sa salita ng Diyos. Amen. Nagiging available ka ng sisidlan ng ating Panginoon.
At ang salita po ng ating Panginoon, mismo ang Biblia, ay isang mabuting sistema na dapat nating gamitin bago pa po tayo maghanap ng maraming libro. Ang Bible po ay kompleto para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi mo, may calendar sa likod, pwede kang mag-self-study. Meron pa diyang talaan ng salita, talaan din ng libro, may mga pakahulugan, meron pa diyang mga kondisyon kapag ikaw ay nalulungkot. Kapag gusto mo nang tumalikod, alagay dyan. Kapag ikaw ay lubos na natutuwa, kapag ikaw ay pinagpalak, nandiyan na yan. Meron ba nung doon, sabihin mo? Meron, di lang tayo nagbubuklat. Mga kapatid sa Panginoon, ang salita po ng Diyos ay isang kompletong sangkap sa ikatutuwid ng ating buhay. Can we say amen? Pangalawa, sa ating paghukay, nandyan po yung pagsunod natin sa sinasabi ng tinig ng Panginoon. Habang ikaw po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, amen, ituturo ng Panginoon sa iyo saan galing ang salitang iyon. Anong kahilintulad dito sa Lumang Testamento? Amen? Kung ito ay kapahayagan, katuparan ng kapahayagan, saan ito unang sinabi? Ay, ito pala yun. Natutuklasan mo ngayon. Kagaya ng mga minero, nakikita nila ang tunay na ginto. Nakikita rin nila ang ginto na puro lupa at puro bato. Nakikita nila ang ginto na mababang halaga at malaking halaga. Ikaw din, ganun din ang mangyayari sa iyo. Nakikita mo ngayon ang kapahayagan ni Jesus. Bumaga ng kalooban mo, lalo ka doon naghahanap. Tapos pupunta ka sa kuyan. Karunungan ito, lalo ka ngayong natutuwa. Tapos na-excite ka, pupunta ka sa Revelation, wow, ito na pala yung hinaharap. Lalo ka ngayong lumalalim, naghahanap ka sa gustong sabihin ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong gabi, ang leading ng Panginoon, magsisimula po yan sa itinuturo ng mga ngaral. Habang ikay nakaupo, amen, dapat meron kang kaisipan, ano kaya ang pakahulugan ni Pastor sa kanyang sinasabi. Amen. Hindi yung parang ako yung sinasabi ni Pastor. Kulang na lang pangalanan ako. Kundi ano kaya ang sabi nito? Ano kaya ibig sabihin nun? Kaya kapag natatapos si Pastor, nagtatanong ako, Pastor, ano ibig sabihin nun? Nalito ko doon. Pinapalinaw ko sa kanya dahil baka mali ang aking pakahulugan. Sa ganung bagay, lumalawag ang aking isip. Natututo ako, naitutuwid ang aking akala. Walang problema kung magsabi ka sa pastor mo. Pastor, nasaktan ako dun sa pinangaral mo. Pero napalakas ako. Hindi kasi nakano. Thank you, sis. Hey, Pastor. Sa pinangaral. Kailangan sinasabi mo yung totoo. Amen. Pastor, narinig ko yung pangako ng Diyos. Thank you sa pangako. Yes. Yung pastor, lalo pa mag-aaral na yan. Ay, siya. Naku. Ikaw, puri ka ng puri. Pastor, napalakas ako. Hindi ka naman pala lumakas. Sa linggo, absent ka. Hindi, akala ngayon ng pastor, okay nangyari? Ano yung problema? Naghahanap ngayon yung pastor ng problema. Ano problema? Lord, tulungan mo si kapatid. Ano ba yung nangyari sa kanya? Amen? Pwede mong sabihin, Pastor, ganda nung narinig ko. Kung sa pinapangaral mo, may dumating na kapahayagan. Ganito ko pala dapat i-apply. O, praise God, nagkaroon ng revelation ng Panginoon sa iyo, kapatid. Amen? Napakaganda. Tinubong ka ng Diyos. Pati yung pastor mo, napalakas. Diba? Dahil may higit pang dumating. Amen? Doon sa pinangaral. Lalo kang lumalim. Can we say amen? Amen. Nagkakaroon ka pa ng mas malawak na ideya. Nakikilala mo lalo ang Panginoon. At lalo ka nagagalak magtanong. Ngayon, Pastor, alam mo lang gagawin mo. Sige po, susunod, magtatanong ulit ako. Amen? At gusto mo nang laging dala mo yung Bible. Sabi ko nga sa mga kabataan, nasa na mga Bible mo? Amen? Nag-youth camp tayo, hindi kayo nagdala ng Bible. Sabi ng iba, Pastor, ang dami ko kasing dala, nakalimutan ko na yung Bible ko.
Bible pa ang kakalimutan nyo. Alam nyo, ang mga batang kambing, batang tupa, amen, alam nila ang gatas ng kanilang ina. Pag sila'y gutom, tatakbo sila sa kanilang magulang, sa kanilang ina, para sila ay makasuso at mabusog ng pagkain na kailangan nila. Ganon din dapat tayo bilang tupa ng Diyos. Lagi tayong tatakbo sa Panginoon para humingi ng pagkain ang ating kaluluwa. Can we say that? Hindi yung hanggang ngayon nag-iisip ka pa, ba't ako pupunta sa church? Ano okasyon? May komunyon? Ay, may komunyon. Ay, walang komunyon. Ay, hindi pumunta. Anong meron sa church? Ba't babalik ulit ako? Kapapakinig ko lang kanina ng umaga, okay na yun. Nagbawas na ako ng kasalanan. Kapag tayo mga kapatid, naghuhukay sa salita ng Diyos, ito'y nagiging malago sa ating buhay. Hindi ito parang magic. Nagkakaroon ito, nagdadala ito ng kapangyarihan sa ating kalagitnaan. Can we say that? Maganda yung nagre-research sa mga mananampalataya tungkol sa commentary. Amen. Magbubuka tayo ng mga libro. Tingnan natin si Google, si Wikipedia. Nandiyan lang yan, mga kaibigan natin. Dami nating outside resources. Pero best resource po natin ay ang mismong nagpasulat, ang nagsalita, ang Panginoon. Ikaw po ay manalangin, magpakumbaba, mag-meditate ka. Sabi kasi ng Panginoon, ang pagbabasa ay meditation, hindi lamang reading. Sino pong nagme-meditate? Yung pong nagbabasa ka, naririnig mo, di ba? Naririnig mo, nagbabasa ka, 30% na install sa utak mo. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, di ba? Ito yung sabi mo. Kaya lang, naghintay ka ba? Naghintay ka ba nung sasabihin ng Diyos? O puro imik ng imik? Diba? Naghihintay ka ba habang nananalangin ka? Oh, thank you Lord, thank you God, hallelujah, 30 minutes ka nanalangin, bigla tayo, alis ka na. Narinig mo ba yung sinabi ng Diyos? May dumating bang tugon ng Panginoon dun sa panalangin mo bago ka tumayo? O ginagawa mo lang, nagpe-pray ka dahil may attendance tayo? Dumating ba yung tugon ng Panginoon at pag bibigay ng kapayapaan sa puso mo? Natatayo ka, thank you Lord God. I have the assurance of your answer, Lord. You're leading me, your Holy Spirit. Thank you Lord. Amen, baon ko na ngayon ang sagot mo. Baon ko na ngayon ang pangako mo. Baon ko na ngayon ang pag-iingat mo. Thank you God, tinangkin ko na ito. Nasasabi mo ba yun? Magagawa mo yan dahil hinahalukay mo ang salita ng Diyos, hinihintay mo ang sagot ng Panginoon. Can you say amen? Huwag ka magpe-pray lamang nang wala ang sagot ng Panginoon. Hallelujah. Panghuli mga kapatid sa Panginoon, yung tugon ng Diyos, pag-usapan natin. Sapagat sa ating teksto, mga kapatid, ang pinanggagalingan ng kaalaman, walang iba kundi ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay nandun na nung simula, ang salita ay Diyos. At kung titingnan natin sa verse 6 ng ating teksto, sapagat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig, nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Sa salita niya mismo. Ito na yung strategy, ito na yung step. Nandito na yung answer. Nandito na yung promise. Magbibigay ito ng assurance. Ang Diyos na nagsasalita ng salita, iisa. May ingatan ka, magkakaroon ka ng mabuting kaalaman. Kaya ikaw ay tatatag. Hindi na sa iyong magagawa lamang ikaw aasa, kundi sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng karunungan sa iyo. Can you say that? Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa James chapter 1, verse 5, kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos, kapag siya'y nagbibigay ng sagana na walang pagsumbat, ibibigay niya ito.
sa Kanya na humihingi. Humihingi ka ba? O nakikinig ka lang? Ang larawan mo ng humihingi ay patuloy na inilalapat ang kanyang pakinig sa nagsasalita. Because faith comes from hearing. And the next thing that you will do, you will hear it again. You will ask. Hihingi ka na. Lord, ano pa nga po yung sinabi mo? Bro, ito nga palang gawin mo ha. Tapos isunod mo yun. Eh, pastor, ako po. Pakiulit nga po, pastor. Diba, minsan nakala mo, tama na yung pakinig. Tapos pagkatapos, iba yung resulta ng ginawa. Dahil akala mo sapat na yung narinig mo. Kailangan maging malinaw sa iyo. Pag hindi malinaw sa iyo, mga kapatid sa Panginoon, huwag kang basta kagad magpuproceed. Pagputok ng baril, bigla kang tumakbo. Yung pala, marathon yung lamanan. Pagputok ng baril, nag-walkathon ka. Inisaglakan. Yung pala, takbuhan. Mali ang na-execute kapag hindi tayo humingi ng mabuting kalaman. Mga kapatid, ang Diyos ay tumutugon sa ating pangangailangan. Can we say amen? Amen. Sa mga gutom, sa mga nagpapakumbaba, sa mga nagpapagal sa kanyang kaharian. Amen. Kaya Panginoon, kapag nakikita kanya, naghahanap ka sa kanya, pinapalapit ka. Amen. Kayong napapagal, kayong nabibigatan lubha, lumapit kayo sa akin at kayo aking magpapahingahin. God will give you answer. Lord, akala ko tama na to. Bakit mali yung resulta ng ginawa ko? Lapit ka. Lapit ka sa Kanya. Amen. Akala natin, dahil may sakit ka lang, lalapit ka sa Diyos. Kahit normal kang tao, nagkakamali ka, hinihin mo ang pangunawa sa Panginoon. Diba? Sabi ko kay Brother Kiko, pagpunta niyo sa Gate 3, isama mo si Brother James sa lahat ng kaibigan mo. Yung mga naging kagaya mo o higit pa sa iyo, dalay mo sila doon. Pagbalik nila ng Gate 3, yung nagbibidyo nagiinom, papasukin ni Brother Kiko, tigilan sila. Pasok ngayon yung mga disciple. Kaya, tayo na yan mapasokin yun. Kasi isipin natin, huwag mong ibahog sa aso ang mga banal na bagay, mga aral. Diba? Pero siya, pinakinggan niya yung sinabi, pasok siya doon. Pasok siya. sa gitna ng mga nagiinuman. Habang nagpe-pray ako kay Sister Ines, Brother Roy, bro, ay may video ko doon. May video ko sa likod. Sumisigaw na ako, mahina yung boses ko. Narinig niyo mo ba? Sabi ko, bro, hindi tayo magkakaintindihan dito. Sabihan mo muna yung kumakanta, tumigil. Hindi siya nagtanong, Pastor, pwede ko bang pagkatapos kumanta kasi nakapaghulog niya? Hindi. Pagkasabi mong pagkasabi. Pastor, sabihin mo muna, tumigil. O alam mo ngayon sa sinagdong putik. So, kausap ko sila. Pakinig ko, unti-unting tumitigil yung video ko hanggang sa nawala yung sound. Tuloy-tuloy kami nakapangaral. Tuloy-tuloy kami nakapanalangin. Ngayon, nasundo ng mga kapatiran, kasama natin yung pamilya, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi siya nagtanong ng kondisyon, Pastor, pwede po bang ganitong oras? Pastor, pwede bang ganitong pagkakataon ko gawin? Pastor, pakinggan kaya nila ako? Sinabi lang, kung ano yung sinabi, gawin mo. Amen? Gagawa ang Diyos sa buhay mo. Kung may mali, kaklaruhin niyo ng Diyos, kakausapin ka ng Panginoon. Sapagkat ang tinig ng Panginoon, ito po ay kayamanan. Ito po ay mahalaga. At kapag ito ay lalo mong iningatan, mga kapatid, lalo itong nagiging malaki ang value o halaga. Nakita niyo yung mga alahas habang tumatagal, nagiging antik. Amen? Lalong lumalaki ang halaga niya. Diba, mga kapatid? Hallelujah.
Maliban sa perlas. Kapag ang perlas ay tumatagal, lumilit yung shape niya, lumilit na rin yung body niya. Kasi lagi mong suot. Ay yung perlas kapag napapawisan, lumiliit na siya. Pero yung mga diamond, yung mga ginto, mga kapatid, hallelujah, matataas ang karat niyan, malaki ang presyo niya. Sabi ng Panginoon sa verse 4, kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin. At tulad ng natatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Sasaliksikin. Ano ba ito? Anong ibig sabihin ito? Kung gaano mang kalalim yun, hindi ka titigil para ito'y makamtan. Kapag hindi pa sapat, lalo kang hihingi. Pag hindi mo nakakamtan, lalo kang lalapit. Maghahanap. Pag hindi pagod ka na, titigil ka na. Tapos ang tingin mo, okay ka na. Mga kapatid, sasawatayin ka na ng Diyos dyan. James 4:6, nagbibigay siya ng higit pang biyaya. Sapagat ang Diyos ay sumasawata sa mga nagmamataas, subalit siya ay nagbibigay biyaya o kaloob sa mga nagpapakumbaba. Habang sinasabi mo sa Kanya, Lord, kulang ako. Nandito ako, Panginoon. Turuan mo pa ako. At pagkatapos kang bigyan ng Panginoon, gawin mo yung sinabi niya, mga kapatid, tama ang kasunod mong gagawin. Bakit? Hindi ka nagpatumpik-tumpik. Kung ano mismo ang sinabi ng Panginoon, yan mismo ang iyong sinasampalatayanan. Ang faith mo nagiging matuwid, matatag, malakas, at mahalaga sa paningin ng Diyos. Can we say that? Tutugon ang Diyos sa pagtawag mo. Tutugon ang Diyos para tulungan ka. Andyan siya para magbigay ng saklolo agad sa iyo dahil alam niya sa Kanya ka umaasa. Hindi sa magagawa mo lamang. Verse 5, pansinin natin, kung magkagay ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan at ang kalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Salamat sa Panginoon ng aking pastol. Kapag meron akong i-insist, ang lagi nang ibabalik sa akin, bumalik ka sa salita ng Diyos. Tinatama ako ng Panginoon. Tinatama ako ng Panginoon. Hindi ako pinapayagan ng aking pastol na baguhin ko yung pinayo sa akin upang makamtan ko at maunawaan buhay talaga ang Panginoon. Iba kasi yung alam mong buhay ang Panginoon kaysa naranasan mong buhay ang Panginoon. Ano yung paano mo naranasan? Sinagot ka talaga niya. Kaysa doon sa narinig mo lang na buhay siya. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung iniinsis ako kay pastor, bumalik ako sa bahay dahil sabi niya magbasa. Pagbuklat na pagbuklat ko, huwag mong baguhin ang mga marka na ginawa ng mga nauna sa iyo. Sakto. Ang Diyos ay nagbibigay pang unawa sa mga may takot sa Kanya. Kapag nag-iisip ka na ayaw mong magkamali, ang ibig sabihin niyan, takot ka sa Diyos. Pero pag wala kang pakialam, nagkamali ka na, okay lang sa'yo, ang gaan-gaan, akala mo may takot ka sa Diyos, nagkakamali ka. Lalo ka lang laging magkakamali. Ganyan ang ginawa ng Panginoon. Amen? At ganyan din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Hindi ka lang magkakaroon ng hiya sa pagkakamali, kundi natatakot kang magkamali dahil naunawaan mo ang laki ng consequence ng pagkakamali. Kasama ko kayo mga kapatid? Sinabi niya, di ba? Magkagay ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan at ang kalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Kahapon kami nagtatanungan, parte ito ng devotion. Hallelujah. Bakit mahirap ang mga Pilipinong tumugon, amen, sa mga batas, sa mga payo ng gobyerno, amen, sa kabubuti ng ating buhay. Hallelujah. Kagaya ng pagtatapon ng basura. Simple lang yun. Bakit? Kasi hindi nila alam na isang araw babaha ng malaki. Hindi mo nakita sa picture mo na yung iyong isang balat ng candy
Yung kapitbahay mo nagtapon din ng balat ng candy. Isang village nyo nagtatapon ng isang balat na walang pag-iingat. Pag nagsama-sama, isa na yan bara sa daanan ng tubig. Ano mangyayari? Yung dadaan dapat na tubig sa ilalim, pupunta sa ibabaw, baha. At kapag mas marami pang komunidad ang gumagawa nito, ang baha, hindi nasa paalam, rumaragas ang baha. Anong consequence? May mamamatay. Nakatingin lang kasi tayo, huwag kayong magtapon, kumakalat, nagdudumi, pumapangit ang paligid. May mas malaking consequence sa dulo. Tingnan mo yung pinakadulo, yung bunga ng kawalan mong pangunawa. Yung magaan mong pagtingin sa problema, magdudulot yan ng mas malaking problema sa dulo. Maaaring hindi sa panahon mo, pero sa panahon ng iyong anak. Dahil nakita niya, ginagawa mo rin, wala kang pakialam sa problema, hindi mo sinusolusyonan ang isang kusot, wala kang takot sa Diyos, lalaki at lalaki ang problema mo. Now, ang tugon ng Panginoon sa atin mga kapatid ay bigyan tayo ng karunungan. Gawin tayo mapag-unawa upang magkaroon ng impact ang buhay natin sa ating pamilya at komunidad. Ang tanong mo bago tayo tumungo, ano na ang impact natin sa iba? Ano na ang impact ng ating buhay sa buhay ng iba? Amen? Ano na ang nangyayari? Ano ang ginagaya sa iyo ng ibang tao? Ng mga anak mo? Ng komunidad na kinabibilangan mo? O nakikisama na lang tayo at sila'y nakikisama na lang din sa iyo? Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng takot sa Kanya upang lumawak tayo, magkaroon ng pangunawa, magamit ng Diyos sa Kanyang kaharian. Sapagkat marami pa ang hindi nakakakilala sa Panginoon, marami pa ang hindi naliligtas, at mas marami pa ang napapahamak patungo sa walang hanggang kamatayan. Kailangan natin tingnan lagi yung dulo. Alam mo, ang tao ay nagkakasala. Ano na ang ginagawa mo para sa kanila? Magsimula ka ngayon. Maging marunong ka. Huwag ka lang nagtatrabaho at nagninegosyo. Tingnan mo yung buhay ng iba. Kapag nakikita nila, nagbibigay ka ng panahon at oras sa Diyos, gagawin din nila yun sa'yo. Bakit kaya si sister, si brother, laging pumupunta doon para makinig? At laging lumalabas na sa bibig niya ay karunungan ng Diyos. Paano siya nagkakaganon? Sige, sasama ako sa iyo. Nagkakaroon ngayon sila ng bagong direksyon dahil sa nakikita sa iyo. Pagsimula ka ngayong gabi, kung may oras pa, may magagawa ang Panginoon sa iyo. Ginagawa mong mahalaga, kagaya ng pilak at ginto, at pinagyayaman ng salita ng Diyos sa puso mo, nagiging ang mabuting sisidlan ng Diyos at kagamitan ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Ito hindi lang pagpapala, kundi mahalagang biyaya para sa buhay ng iba at sa ikapupuri ng Diyos. Ito mo natin ang ating mga ulo, tigit natin ang ating mga mata. Dami pang lugar, ang dami pang tao, amen, ang hindi nakakaunawa ng karunungan ng Diyos o ng kalooban ng Diyos. Ikaw muna ang umunawa nito at tumanggap. Ikaw muna, kapatid, humingi ka ng tulong ngayon. Huwag mong baliwalain ang payo. Huwag mong baliwalain ang ibinibigay sa iyo. Huwag mong baliwalain, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Maging kang kagaya ng isang tupa na laging tatakbo sa kanyang ina at tatanggap ng masaganang gatas pagkain para sa kanya. Ganon din ang salita ng Panginoon. Bubuhay sa atin hanggang sa walang hanggan. Na ngayon pa lang ay magpapahalaga sa atin at aayusin ang ating puso at kaluluwa upang maging mahalaga na sisidlan ng Panginoon. Anak ng Diyos na nakakaunawa, anak ng Diyos na pwedeng gamitin niya sa Kanyang kaharian. Available para sa Kanya. Sapagkat di ka lang humihingi, kundi nagpapagal ka. At ang pagpapagal mo ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sapagkat ikaw din ay nagpapahalaga. May mga tao na makikilala ang Panginoon, susunod, magagamit din ng Diyos dahil ikaw naging marunong ka. Ngayong gabi, kapatid, sa Panginoon, pinagkakain ng Panginoon. Kung gutom ka sa Kanya, bubusugin ka niya. Kung nagpapakumbaba ka sa Panginoon, itataas ka niya. Pupunuan niya ang pangangailangan mo. Bibigyan ka niya ng pangunawa.
Available lahat sa Panginoon. Sa bawat umaasa sa Kanya. Mga kapatid sa Panginoon, hindi nagsasayang ng panahon. Ngayong oras na ito, kung ikaw yan, masagana ang biyaya ng Diyos. At hindi siya nagsusumbat sa bawat lumalapit, tumatawag, at humihingi sa Panginoon. Bago ko buksan ang altar at ako mananalangin para sa lahat, sa isang masaganang biyaya ng Panginoon, meron ba dito mali ang puso? Alam mo, sapat ka na. O may bagay itama sa puso mo at may bagay na dapat ituro ang Panginoon. Nagiging hadlang ang pagkakamaling yan, kasalanan yan. Amen. Dapat mong isuko sa Diyos. Ikaw yan. Amen. Kapatid, may kasalanan. Hallelujah. May nagawa ka, may naisip ka. Ang isip natin ay napakalawak. At pwede itong maging makitid dahil sa kasalanan. Hindi natin mapag-unawa at magsara ang puso natin sa pangit ay binibigay ng Diyos dahil sa kasalanan. Tumatakip ito, tumatakip, humahadlang sa kalooban ng Diyos. Pwede mo ngayong gabi isuko sa Panginoon. At huwag nang payagan at takpan pa palagi. Amen. Hadlangan ang gustong gawin ng Diyos sa iyo. Kundi ikaw ay maging marunong, ikaw ay maging kagamit-gamit. Hallelujah. Ikaw ay tumatanggap. Amen. At nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Natututo sa Kanya. Hallelujah. At nagiging mapagpasalamat sa Kanya. Sapagkat ang mali at ang kasalanan, isinusuko mo sa Kanya. Tinatanggap mo ang mga aral ng Panginoon. Magsisimula yan sa pagsisisi. Amen? Wala akong bagong nakita. Subalit ngayong gabi, amen? Amen? Ay may mali sa puso ko. Meron pala dito, amen? Sa bandang kaliwa. Sa gabing ito, hallelujah. Pwede bang imbitahan kayo ngayong gabi na si Jesus ay maging hari ng puso niyo? Hindi po reliyon ang ating tatanggapin. Hindi po tao lamang. Kundi ang Panginoon na namatay sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw. At ang sanlibutan nagse-celebrate ng Easter Day. Pero tayo naman mga anak ng Diyos, tayo naman ay nagdidiwang ng Resurrection Day, ng muling pagkabuhay. Kaya ikaw, nandito ka, iimbitahan ka namin dito sa harapan. Amen? Ikaw ay may panalangin. Hallelujah. Humingi ka ng bagong puso, matuwid na espiritu. Dito po sa harapan, para sa mga bago, at di lamang po sa bagong dating ngayong gabi. Pati po mga kapatid, alam mo, ang puso mo ay may dapat ipaayos sa Panginoon. Amen. Pumunta po tayo dito sa harapan, ipapanalangin po kayo ng ating mga kamanggagawa. Amen. Sino pong pwedeng mag-alalay dito sa ating kapatid na lalaking ito nasa harapan? Nagkusa na siya, napakabuti ng Diyos. Nangungusap ang Panginoon. Meron pa po ba? Sige po, dito po sa harapan, turuan po natin silang lumuhod, kausapin ng Panginoon. Amen. Sino pong mag-a-assist kay Brother Erwin? Ayan, hingin po natin ang tawad sa Panginoon. Pasunodin natin sila sa panalangin. Sige po, nakita po ng Diyos ang inyong pagsisikap, ang inyong pagpapakumbaba. Meron pa po ba? Amen. May dapat po tayong ipaayos sa Panginoon ngayong gabi. At tayo ay nangangako, hindi na tayo babalik dyan sa kahinaan yan. Amen. At karunihan. Meron po ba? Kung meron pa, may posisyon pa dito sa altar para tayo magsisi ng kasalanan. Amen. Tutulungan ka ng mga kamanggagawa. Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Habang lumalapit ang manunugtong, habang lumalapit ang ating mga kapatid, at tumahawin ng wala nang iba, o susigaw sa galing ito, para sa Panginoon na nagbibigay ng masagana at mayamang karunungan at kalooban, kaalaman, pangunawa, mga kapatid, hallelujah, bukas po ang altar. Kausapin natin ang Panginoon ngayong gabi mga kapatid at humingin tayo ng masaganang karunungan ng Diyos. Makalangit mga kapatid. Hallelujah. Ito po ay kapangyarihan natin. Ito po ay sandata natin. Ito po ay kagamitan natin espiritual upang ating mga desisyon ay maging matuwid sa Diyos. Hindi tayo sinusumpat-sumpatan ng sanlibutan o ng kasalanan o ng diablo ni Satanas.
kundi dahil pinagyayaman natin ang kanyang mga utos, tayo naging marunong at malakas na pagkakumbay. Hallelujah. Isang sisiklan, mahalaga sa Panginoon. Bukas po ang altar. Una ikaw nagbibigay ng karunungan. Without you we can do nothing. Thank you for making us according to your will, God. A good vessel, hallelujah. Valuing your words, your commanding our hearts to follow you. We thank you, we glorify you, God, hallelujah. Patuloy mangyari ang kalooban mo sa bawat isa. At hindi kami magbulag sa sanlibutan. Hindi natututo, Panginoon God, sa iyong mabuting kalooban. Ramasika, ramasika, oh, hallelujah. Amen. Tayo po ay manalangin ngayong gabi sa lahat ng nakakarinig. Mula sa ating puso, atin pong sabihin ng ating tibig. Sabihin natin, Panginoong Yesus, nandito kami, isang sisidlan mula sa iyo. Patuloy mong ituro sa amin na magpahalaga sa iyong payo at sa aming pagsaliksik at pagtanggap ng iyong salita sa araw-araw. Ito'y pumusok sa aming kaluluwa. Hindi kami maghanap ng libangan sa sanlibutan. Hindi kami mapalakas sa iyong kalooban. Salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Sidlan mo kami ng takot sa iyo upang maunawaan namin ang kalooban mo at magamit mo na mabuting patotoo sa sanlibutan ito. Amin itong inaamin, ginawa mo na ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitay tayong lahat. Awitin natin ito. Wala nang iba mula sa simula. Jesus, ikaw habang ating mga kamay nakataas, mga kapatid, nagbibigay ng buhay, malakas ang Panginoon. Jesus, ikaw Muli
Mga anak ko, ako pa rin ang Diyos na nangangako sa inyo. Sa huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu. Na kayong lahat, mga binata, lalaki at babae, dalaga, maging matatanda, makakakita kayo ng pangitain. Asamin nyo ang bagay na ito. Huwag niyong basta pakinggan, kundi humingi kayo sa akin sapagkat ako'y nagbibigay ng masagana upang makita niyong hinaharap at hindi kayo magpabaya sa inyong lakad ngayon pa lamang. Sasamahan ko kayo. Pinakita ko sa inyo ang aking plano. Subalit ipakikita ko rin sa inyo ang landas na inyong lalakaran araw-araw. Kung isasama niyo ako, hingin niyo ang aking kalooban, ako ay nagbibigay, sabi ng Panginoon. Magpapakita ko sa iyo ng tanda, ikaw na humihingi. Magpapakita ko sa iyo ng tanda, ikaw na tumatawag sa akin, sabi ng Panginoon. Humingi ka, at ikaw ay aking pasasaganahin bilang aking sisidlan, sapagkat akin ka, ang sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Rabasika, rabasika, rabasika. Hallelujah. Hallelujah. Tapusin tayo sa panalangin ng ating kapatid. Amen. Ngayong gabi si Brother Edril. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. For being with us. Salamat, Panginoon God, sa galing ito, Panginoon, sa mga minsayang Panginoon God, at ang Panginoon, sa tayo nililis, Panginoon God, na kung kami sa akin. Glorious, Panginoon God, ang mga naming mga kamalian, Panginoon God, sa iyong harapan, Panginoon God, inisin mo kami, Panginoon, upang kami, Panginoon, naging at dapat kami kayo sa iyong harapan, Panginoon. Maging, Panginoon God, yes, Panginoon God, to continue, Panginoon God, and as the Holy Spirit, Panginoon God, to influence us, Lord, I pray, God, upang kami lumakad sa iyo, Panginoon God, na matuwid, Panginoon, lumakad kami, Panginoon God, may kalakasan, Panginoon, I pray, God. Pagiging sa aming mga kapatiran, Panginoon God, na sila nangihina, Panginoon, yes, Panginoon, palakasin sila, Panginoon, I pray, God. Atin ang faith, at ang pananampalataya, Panginoon God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, I pray, God. Maging yung promesa, Panginoon God, ibigay mo ito, liberality, Panginoon God. Lord, wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Hindi kami makakapagpapatuloy, Panginoon God, kung wala ka na yung karunungan, God, at nakalakasan mo sa aming buhay. Maging ka sa amin pag-uwi, Panginoon, yes, Lord God. I forgot for your divine protection, Panginoon. Yes. Na makauwa ka, makauwi kami, Panginoon God, sa aming mga tahanan, Panginoon God, safe and sound, Panginoon God. Yes. Pagpunti kami, Panginoon, makabalik, Panginoon, sa lugar nito, sa aming pagtitipon muli, Panginoon. Salamat, Panginoon God, sa pagbabago, Panginoon God, sa blessing, Panginoon God, sa mga salitaw, Panginoon, I pray, God. Na kay pamungan ni Panginoon, I pray, God. Ibigay mo ito sa amin, Panginoon, I pray, God. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Yes. Magpalay kayo ng ating Panginoon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po sa bawat isa. Amen.